Tata 1901. Ang pinakamahusay na saksi. Sa sandaling ito, si Leng Miran ay medyo nahihilo, at isang malakas na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanyang buong katawan. Matapos ang pagsuray-suray na 2 hakbang paatras, naupo si Leng Miran sa kama, natatakpan na ng pinong butil ng pawis ang kanyang purong puting noo. Miss. Meron pa namang video ng shooting incident sa website. Maaari mo itong buksan at tingnan. Maging ang aming mga sasakyan ay kinunan ng larawan. Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito. Ito talaga, Guwei ang boses ay nagpapahina sa mga tao. Sa totoo lang. Ilang 10 segundo lang ang tinagal mula sa pag-crash hanggang sa pamamaril. Sa napakatagal na panahon. Kahit na gusto nilang i-record ang buong eksena, ang mga 10 segundong ito ay hindi sapat para ilabas nila ang kanilang mga mobile phone. Halika. Nagsimulang magtaka si Leng Miran kung may nagayos ng bagay na ito ng maaga. Kung hindi, paano ito nagkataon na ang lahat ng mga pagbaril at pag-crash ay naitala? Gayunpaman. Ang video ay na-upload sa portal website, at ang katanyagan ay napakataas sa oras na ito. Kahit na may financial resources si Leng Miran para sugpuin ang bagay na ito, hindi niya ito magagawa. Kung hihilingin niyang makipag-ugnayan sa portal na ito, hindi ba ibig sabihin na siya ang mamamatay tao? Hindi gagawin ni Leng Miran ang ganoong katangahan. Ngunit ngayon, kung hindi mo ito gagawin, wala na ba talagang pagkakataon ng pagkakasundo? Miss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Guwei. Tinanong mo ako, sino ang dapat kong itanong? Ang galit ni Leng Miran ay biglang napukaw ng pangungusap na ito, at siya ay sumagot ng galit. Miss, huminahon ka, o dapat ko bang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa usapin ng Toreg? Maginhawang sinabi ni Guwei. Marahil, kapag nalaman ng mga tao mula sa Baining Municipal Bureau na ang insidenteng ito ay may kinalaman sa atin. Kapag nasa isang relasyon sila, pipiliin nilang i-handle ito ng mabuti. Sabi mo iyan, katumbas ng pag-aliw sa sarili mo. Malamig na sagot ni Leng Miran. Huwag mong suriin ang bagay na Toreg, bumalik ka ngayon. Pagkasabi noon ay ibinato niya sa tabi ang telepono. Oo, talagang hindi na kailangang imbestigahan pa ang usapin ng Toreg. Ang Yuan Wei Gang ay naihanda na, at maging si Mr. Chenlong at ang kanyang nangungunang 10 disipulo ay tuluyan ng nawalan ng ugnayan. Kung gayon ang isang Guwei lamang ay hindi sapat para sa kabilang partido ay magsiksikan ang kanyang mga ngipin. Ang pangunahing prioridad ni Leng Miran ay ang maghanap ng makatwirang paraan upang mabawasan ang epekto ng insidente ng pamamaril. Pagtingin sa makapal na gabi sa labas ng bintana, ang malamig at kaakit-akit na mukha ay natatakpan na ng hamog na nagyelo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang nag-condensed. Ano ang nangyayari? Pilasin mo at ipakita mo sa akin kung ano ang nangyayari. Halata ang pagkabalisa sa ekspresyon ni Leng Miran. Dahil, sa liwanag ng mga streetlights, kitang-kita ni Leng Miran ang isang hanay ng mga sasakyan na papalapit sa tarangkahan ng kanyang vilya. Ang mga tuktok ng mga kotse na ito ay kumikislap na pula at asul na liwanag. Mga sasakyan ng pulis. Ito ay isang sasakyan ng pulisya. Naramdaman na lang ni Leng Miran na may tumama sa kanyang puso. Ang mga pulis na ito ay agresibo, halatang darating para sa kanya. Naisip na ni Leng Miran na sineseryoso ng mga pulis na ito ang insidenteng ito. Ngunit hindi niya inaasahan na darating sila ng ganoon kabilis, at diretso silang lumapit sa kanya, ang pinakamatandang ginang ng Pioneer Society. Isang grupo ng mga bodyguard ang sumugod sa pintuan mula sa loob ng vilya. Para naman sa mga nasasakupan na pinarusahan sa pagtayo sa bakuran. Gusto rin nilang pumunta sa gate para magbantay, ngunit halos manigas sila, hindi makasunod ang mga paa, at isa-isa silang humakbang. Nahulog sa lupa, tapos nagpupumilit bumangon, nakakahiya talaga. Ang mga sasakyan ng pulis ay nakaparada lahat sa pintuan. Naunang bumaba si Lilei sa sasakyan. Ikinaway ang kanyang kamay, at pinona ang kanyang pangkat ng kriminal na pulis papasok sa compound ng vilya. Napakasama ng tingin ni Lilei. To be precise, hindi maganda ang mukha niya, dahil sa sugat sa mukha niya. Dahil natama ni Rena ang likurang gulong ng dekuryenteng sasakyan noon. Nontog ang mukha niya sa lupa. At nabasag siya sa maraming lugar ng maliliit na bato sa lupa. Galit na galit si Lilei. Kahit na siya ang lahat ay nasa katanghaliang gulang.
Ngunit ang lahat ay labis na nag-aalala tungkol sa kanilang imahe. Kung ganito sila bumagsak, siguradong mag-iiwan sila ng maraming peklat sa mukha. Ngayon ay nandoon pa rin ang dugo sa mukha ni Lilay, at kahit ilang sugat ay hindi pa rin tumitigil, at patuloy na umaagos ang dugo na nagpapalungkot sa kanyang ekspresyon. Hindi nagtagal, huminto si Lilay dahil mahigit 20 lalaki ang nasa harapan niya. Ang mga taong ito ay mukhang mabangis at kahanga-hanga, at hinaronggan nila ang gate ng villa. Napakagandang aura. Galit na ngumuso si Lilay. Sa kabila ng gap ng karamihan, nakita na niya ang gutay-gutay na si Rena. Si Rena ang nagpatomba sa kanya. Ang pisikal na ebidensya ay natagpuan, at ang mamamatay tao ay matatagpuan pa rin. Nakikita ko kung saan ka pa makakatakas. Galit na umungol si Lilay. Umalis ka. Walang nagbigay daan. Para sa mga bodyguard na ito, hindi sila nakikinig sa pulis at nakikinig lang sa pamilya Leng. Ayos lang kung hindi mo ako pakakawalan. Pinahihit ni Lilay ang kanyang mukha at sinigawan ang kanyang mga nasasakupan. Kausapin mo ako sa lahat ng taong ito at ilayo sila. Lahat sila ay ituturing na mga sospek. Tapat ng dominanti. Hindi inaabuso ni Lilay ang kanyang kapangyarihan. Mayroong ilang mga tao na bumaril sa oras na iyon. Hindi niya alam kung kabilang sa grupo ng mga tao ang mga bumaril. Hindi pwede. Sa pananaw ni Lilay. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi nakikita ang kabaong at hindi naluluha. Masyado na nilang binibigyang pansin ang insidente ng pamamaril. Ngunit gusto pa rin nilang matigas ang ulo na labanan ang pag-aresto. Tira na ba ang utak nila? Matapos pakinggan ang mga salita ni Lilay, sabay-sabay na sumugod ang mga tiktik. Ang dalawang panig ay nasa lalamunan ng isa't isa, at ang gulo ay maaaring mangyari anumang oras. Ito ay isang eye-opener ngayon. Lumabas din ang katigasan ng ulo ni Lilay. Wala akong pakialam kung sino ang nakatira sa villa na ito, kahit na hari ito ng langit, kailangan niyang magsuot ng posas at sumunod sa akin. Sa ganitong seryosong insidente ng pamamaril sa downtown Bining. Halos lahat ng pressure ay kay Lilay. Naiintindihan din niya na dahil kayang tumira ang kabilang partido sa ganoong kalaking villa. Napakaraming mabangis na bodyguard, tiyak na mahirap ipaliwanag ang status. Pero wala siyang pakialam. Noong nakaraan, kapag si Lilay ay humahawak ng mga kaso, madalas siyang nakakaharap ng malalaking pinuno. Pamamagitan, ngunit siya ay palaging sumusunod sa prinsipyo at nananatiling hindi natitinag. Ang oras na ito ay pareho. Gayunpaman, nang magsisimula na ang dalawang panig, bumukas ang pinto ng villa. Umungad sa pinto si Cold Charming. Ang kanyang buhok ay malambot pa, at siya ay nakasuot ng isang malaking itim na mink velvet na kapa, mukhang maluho. Narito na ang Panginoon sa wakas. Nakita ni Lilay si Leng Meiran mula sa malayo, ngunit hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng isa. Malakas niyang sinabi. Ako si Lilay, kapitan ng Bacnin Municipal Bureau of Criminal Police. Nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa Bacnin ngayon. Naparito ako para mag-imbestiga, sana ay makipagtulungan ka. Umalis ka at anyayahan si Officer Lee na pumasok. Sabi ni Leng Meiran. Maraming bagay ng Pioneer Association ang nasa linya sa pagitan ng itim at puti. Kaya pamilyar na pamilyar si Leng Meiran sa mga opisyal ng pulisya ng maraming lungsod sa antas ng prefecture sa Hilaga. Palaki ng palaki ang reputasyon ng pulisya ilang beses nang naging hindi kasarili si Lilay sa kanyang mga gawain, at labis na nasaktan ang Pioneer Association. Bumigay ang lahat ng bodyguard, at lumapit si Lilay. Gustong sumunod ng iba pang mga tiktik, ngunit agad silang pinigilan ng mga bodyguard na ito, na inihiwalay sila kay Lilay. Kapitan, mag-ingat ka, tigaw ng isang detective. Ikinaway ni Lilay ang kanyang kamay nang hindi ibinaling ang kanyang ulo. Alam niyang handang payagan siya ng kabilang partido na mag-isa, na sapat na sa mukha. Ang bagay na ito ay hindi dapat harapin ng direkta, kung hindi, malamang na siya ang makakabasag ng dugo. Dapat maging responsable si Lilay sa buhay ng kanyang mga tauhan. Makikita mula sa puntong ito na si Lilay ay hindi isang walang ingat na tao. Hindi malinaw na nakita ni Lilay si Leng Meiran hanggang sa makalapit siya, at hindi niya maiwasang sabihin, ito pala ang pinakamatandang babae ng Pioneer Association. Nagkaroon na sila ng ilang mga pakikitungo noon. At minsan si Lilay pagkatapos manghuli ng ilang thugs mula sa Pioneer Club, personal na lumapit si Leng Meiran, sinusubukang hikayatin si Lilay na palayain siya, ngunit hindi nagtagumpay.
Sa makatuwid, ang relasyon sa pagitan ng Pioneer Club at Lilay ay talagang hindi kaaya-aya. Kapitan Lee, mangyaring pumasok at makipag-usap. Sabi ni Leng Meiran. Isang mainit na hininga ang bumuhos mula sa pintuan ng villa. Sa pagtingin sa kaakit-akit na babae sa pintuan, napakalinaw ng mga mata ni Lilay. Hindi na kailangan, sa palagay ko ay masangkop na sabihin ito sa pintuan. Walang ibang tao sa kwarto maliban sa isang yaya. Tinakpin ni Leng Meiran ang kanyang bibig at ngumiti. Bakit, nag-aalala pa rin si Kapitan Lee na kakainin kita? Ako ay nasa opisyal na tungkulin, mangyaring makipagtulungan din kay Miss Leng. Sinabi ni Lilay, na hindi naapektuhan ng kaakit-akit na hitsura ni Leng Meiran, na talagang bihira. Dahil sa kooperasyon mo kaya kita inimbitahan na magsalita sa sala. Hindi ko talaga maipaliwanag ang bagay na ito sa ilang salita. Sabi ni Leng Meiran, at muli siyang gumawa ng please gesture. Sumimangot si Lilay saglit at pagkatapos ay nagsabi. Kung gayon, pakiusap kay Miss Leng na bigyan ako ng walang kamali-mali na sagot. Kung hindi mo ako makumbinsi, huwag mo akong sisihin sa pag-aresto ng mga tao. Siyempre. Tinanggap ni Leng Meiran si Lilay sa sala at personal na isinara ang pinto. Maaari mo ba akong bigyan ng paliwanag ngayon? Sa pagtingin kay Leng Meiran na siya mismo ang gumagawa ng tsaa. Si Lilay ay hindi nakakaramdam ng anumang karangalan, sa kabaligtaran, siya ay napakapuyat pa rin. Officially, anong problema sa mukha mo? Pagkatapos gumawa ng tsaa, sinabi ni Leng Meiran kay Lilay pagkatapos lamang natanto ito, hindi alam kung sinasadya ng babae. Isang kotseng rena ang tumama sa likurang gulong ng aking dekoryenteng sasakyan, at pagkatapos ay itinapon ako ng ganito. Sabi ni Lilay na may malungkot na mukha. Nakakalungkot, ikaw ba ang may pananagutan sa kotseng iyon? Madaldal pa rin si Leng Meiran, pero sa dilat na inosenteng mga mata, mahirap para sa isang lalaki na magalit sa kanya. Nahanap ko na ang sasakyan. Napangisi ang mukha ni Lilay. Nasa looban ng villa na ito. Ang subtext ng expression niya ay parang nasa say continue to pretend, I'll see how long you can pretend. Sa tingin ko, malamang alam ko kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Leng Meiran, kung nataman ka ni Kapitan Lee, tiyak na nasaksihan mo ang proseso ng pagbaril, hindi ba? Ang mga taong Ming ay hindi nagsasalita ng mga lihim na salita. Tinitigan ni Lilay si Leng Meiran. Ako, ang kapitan ng pulisya, ang pinakamahusay na saksi. Kabanata 1902. Banta. Ako, ang kapitan ng pulisya, ang pinakamahusay na saksi. Walang duda na ang sinabi ni Lilay sa oras na ito ay ang huling bagay na gustong marinig ni Leng Meiran. Masyadong matuwid ang hepe ng pulisya na ito. At mahirap para kay Leng Meiran na makahanap ng puwang sa kanya. Nang marinig na gusto talaga ng kabilang partido na personal na magsilbi bilang saksi. Hindi napigilan ni Leng Meiran na sumakit ang ulo. Captain Lee, I think, since you were there, dapat nakita mo na ang rena na sinasakyan ko ay hinampas ng Touareg SUV, di ba? Tanong ni Leng Meiran. Oo, nakita ko. Hindi alam ni Lilay kung anong hukay ang susunod na huhukayan ni Leng Meiran, kaya hindi niya napigil ang sumimangot. Ayaw mo bang malaman? Kaninong sasakyan ang kotseng iyon? Ang malakas na impact ay halatang gustong pumatay sa akin. Kapitan Lee, huwag mong sabihin sa akin, hindi mo ito pinansin. Ang detalyeng ito, ang ekspresyon ni Leng Meiran ay may sarkastikong ngiti. O, sinadya mong hindi pinansin ang detalyeng ito. Napasimangot si Lilay sa sinabi niya. Pinaikot-ikot ng husto. Hindi pinansin ni Lilay ang detalyeng ito. Ang Touareg ay humahampas sa rena ng galit na galit. Masyadong pasabog ang eksena, kung walang buhay at kamatayan sa pagitan ng dalawang panig. Tinatayang hindi maniniwala ang maraming saksi. Gayunpaman, si Lilay ay isa sa mga biktima noong panahong iyon. Bakat ni Rena ang gulong sa likuran ng kanyang dekoryenteng sasakyan. At nahulog siya ng husto. Kasabay ng putok ng baril mula sa likuran, likas niyang itinoon ang pansin kay Rena sa itaas. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Lilay, alam ni Leng Meiran na nagsimula na siyang magkusa. Kung ang Lilay na ito ay talagang ganoong uri ng hindi makatwirang bastard. Kung gayon ay maaaring hindi niya ganap na maalis ang taong ito ngayon. Ngunit ang kabilang partido ay isang matapat na pulis na mahilig magsabi ng ebidensya sa lahat ng bagay, kaya tila, sinisilip ang hindi nawawala ng pag-asa ang gap. Kaninong kotse ang Touareg na iyon? Sa wakas ay tinanong ni Lilay ang tanong na gustong marinig ni Leng Meiran.
Sino pa ang sasakyan? Puno pa rin ng panunuya ang tono ni Leng Meiran. Sa buong Hilaga, ang mga naglalakas loob na magpadala ng taong pumatay sa aking Leng Meiran ay marahil ang tanging mula sa Yuan Weigang. Takot ako. Hindi nagustuhan ni Lilei ang pakiramdam na siya ay dehado, at patuloy siyang nagtanong. Lumalabas na hindi sigurado si Miss Leng tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ay ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay nakumpirma, ngunit walang ebidensya. Sabi ni Leng Meiran. Kung walang ebidensya, walang katiyakan. Nakakunot pa rin ang mga kilay ni Lilei. Kung ganoon, mangyaring sumama sa akin. Miss Leng, nagpaputok ka ng baril at naging sanhi ka ng gulat. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag, ang Baining Municipal Bureau ay walang paraan para ipaliwanag ito sa mga tao. Magpaliwanag ka sa mga tao, problema mo, pero self-defense lang ako. Malamig ang tono ni Leng Meiran. Kung may gustong pumatay sa akin, ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko, hindi ko ba magagawa iyon? Walang problema ang self-defense, pero walang problema ang shooting. Si Lilei ay hindi sumuko. Kaya, mangyaring hilingin kay Miss Leng na sumama sa akin at ipaliwanag ang sitwasyon ng detalyado sa Bureau. Lilei. Hindi na tinawag ni Leng Meiran si Captain Lee, she added a little bit of tone. Ano ang underground world sa North? I think you know more than I do. Normal lang talaga ang shooting or something. Ngayon, gusto mo akong ilayo, ito ang gawa ng pagnanakaw ng kampana. Kailangan nating dalhin ang bumaril sa hustisya, katapusan na ng taon, at walang gustong magpatuloy na magdulot ng gulo. Napakatatag at hindi natinag ang paninindigan ni Lilei. Kung gayon, pakiusap arestuhin si Wanyan Zenggi ng Yuan Weigang. Sa oras na iyon, papayag ako sa iyong kahilingan at makikipagtulungan sa iyo. Inimbestigahan ang lahat, malamig na sabi ni Leng Meiran. Kung hindi, kung titignan mo lang ako tulad mo ngayon, mararamdaman kong hindi ka patas at hindi ka ka-level. Ayaw pa ring umatras ni Lilei. Hindi nasa iyo kung kapantay o hindi ang aking mangkok ng tubig. Sabi ko nga, ayos lang, pero nasa akin ang mga pako, kaya ako na ang magdesisyon kung susundan ka o hindi. Sabi ni Leng Meiran. Si Lilei ay talagang isang matuwid na tao. Sa harap ng ganoong kalakas na mga salita, hindi pa rin niya sinasadyang sumuko. Sayang, hindi mo rin masabi, hindi kita inaalis, ako ang tumatawag ng mga kuha. Ito ba? Biglang ibinaling ni Leng Meiran ang kanyang mukha, patag ang kanyang kamay, at sa ibabaw ng payat na kamay na iyon, may hawak siyang pistola. Ang madilim ng uso, nakaharap sa mga kilay ni Lilei. Nakita mo ito, bahagyang ngumiti si Leng Meiran. Ito ang sagot ko sa iyo, lumalabas ang kapangyarihang politikal mula sa baril ng baril. Ang pangungusap na ito ay palaging itinuturing kong klasiko. Galit na nagsalubong ang mga kilay ni Lilei. Hindi niya inaasahan na kapag nagdala siya ng isang tao para arestuhin si Leng Meiran, ang huli ay maglalakas loob na maglabas ng baril at humarap sa kanya. Literal na tinatamaan nito si Lilei sa mukha. Sa tingin ko ay hindi mo ako matatamaan. Si Lilei ay hinuhusgahan ng distansya sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit si Leng Meiran ay napakatalino. Bago niya inilabas ang kanyang pistola, umatras na siya ng dalawang hakbang upang palakihin ang distansya ng dalawa. Sa kasong ito, Lilei mas mahirap lumaban. Tapos subukan mo lang. Hindi man lang natinag ang kamay ni Leng Meiran na may hawak ng baril. Ito ay matatag at matatag. Sa unang tingin, para siyang taong naglaro ng baril. Dahil kaya niyang gawin ang ganitong uri ng aksyon, ipinapakita nito na dapat ay mahusay ang kanyang pagmamarka. Habang nagsasalita, kalahating pinindot ang gatilyo niya. Sa ganoong kalayuan, sa bilis ng putok ng isang normal na bala ng pistola, hanggat ang bala ay pumutok, tiyak na hindi makakaligtas si Lilei ang katotohanan. Dapat kang mamatay. Leng Meiran. Walang gulat si Lilei, bahagyang nanlamig ang kanyang mga mata, at sinabi niya. Kung gusto mo, ano ang kahihinatnin mo kung kukunan mo ang shot na ito? Maaaring wala na ang iyong Vanguard Society dahil dito. Mawawala ba ang Vanguard? Ano ka ba? Napangiti si Leng Meiran ng sarkastikong. Gagawin ko ang matematika. Hanggat napatay ka. Ang Pioneer Association ay makakalabas ng isang malaking pako at tingnan ang lahat pataas at pababa sa Backnin City Council. Kung hindi dahil sayo, magugustuhan mo ito palagi. Kung idikit ko ang isang bar ng paalang, hindi ako matatali tulad ngayon. Leng Meiran, naisip mo na ba? Tinanong muli ni Lilei.
Sigurado ka ba, hindi ito ang ugali ng mainit mong ulo? Hindi naman sa mainitin ang ulo ko, kalmado na ako. Sabi ni Leng Miran, makalipas ang 2 minuto, wala pa ring palatandaan ng panginginig ang hawak niyang baril. After a pause, Leng Miran continued. Siyempre, ayaw ko ring pumatay ng tao. Nakaka-stress ang mga bagay-bagay para sa lahat. Higit pa, ang isa kong bugbugin hanggang mamatay ay isang promising criminal police captain. Ang pumatay ng mga tao ay isang kasiyahan sa ilang sandali. Ngunit napakahirap ding panasan ang kanilang puwet pagkatapos. Sinabi ni Lilei. Kung gayon, bakit hindi mo ibababa ang baril? Hindi ba't napakahirap para sa iyo kung sakaling magkaroon ng sunog? Dahil ang mga baril ay naalis na, walang dahilan para madali itong ibaba. Sabi ni Leng Miran. Kailangan kong timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng pagbaril at hindi pagbaril, at sa palagay ko ay mayroon na akong resulta. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Leng Miran, na nagsiwalat ng isang pabirong ngiti. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, pagkatapos ko itong timbangin, nararamdaman ko pa rin na kung kukunan ko ngayon, ito ay mas makikinabang sa akin. Ang ilan. Ang sabi, ang kanyang gatilyo ay pinindot muli ng isang punto. Ang baril na ito ay handang magpaputok anumang oras. Aalisin ko ang aking koponan ngayon. Si Lilei ay sumimangot at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi. Siya ay isang matuwid na tao, ngunit hindi ito nangangahulugan na handa siyang gumawa ng gayong walang kabuluhang sakripisyo. Alam ni Lilei. Leng may gayon pa man. Ang enerhiya sa hilaga ay napakalaki. At maaari itong magbukas ng maraming joints. Kahit na siya ay mamatay. Maaaring hindi ito magdulot ng maraming problema para sa kanya, at marahil ay magiging mas walang ingat ang kanyang pagkilos sa hinaharap. Tanging seguridad tanging sa iyong sariling buhay maaari mong labanan laban sa isa't isa ng mas mahabang panahon. Ito ang matalinong paraan. Ngumiti si Leng Miran, alam niya na si Lilei ay isang matalinong tao, at lubos niyang nasusuri ang mga kalamangan at kahinaan. Hindi naman sa matalino ako, pero Miss Leng, masyado kang matalino. May bahid ng panlalamig sa boses ni Lilei. Mukhang kapag dumalaw ulit ako sa hinaharap, kailangan kong magdala pa ng ilang baril. Paano kung ilang dagdag na baril? Buti pa isama mo na rin yung SWAT team, perfect yun. Sarkastikong dagdag ni Leng Miran. Okay, promise ko sa'yo. Maliwanag ang mga mata ni Lilei. Pagkatapos ay bumalik ka at magpahinga ng mabuti. Si Leng Miran ay nagsabi ng isang bagay sa kanyang mga salita. Siguro pagkatapos ng isang magandang pahinga para sa isang sandali, ang aking isip ay magiging mas malinaw, at alam ko kung ano ang maaaring gawin at kung ano ang hindi maaaring gawin. Paalam, sabi ni Lilei, at lumabas ng sala ng hindi lumilingon. Tumingin si Leng Miran sa kanyang likuran, wala man lang kagalakan sa pagkapanalo, ngunit puno ng solemnidad. Ang pagpilit sa isang matuwid na pulis na umatras na may dalang baril, at pansamantala lamang, ito ay talagang hindi dapat ikatuwa para kay Leng Miran. This is just to make space for her kanina lang. Nakatayo sa bintana, pinapanood ang mga sasakyan ng pulis na umalis, na may malamig na mukha na parang hamog na nagyelo. Sa isang tiyak na lugar ng Beverly Hotel sa silid. Ang isang lalaki at isang babae ay gumagamit pa rin ng pinakakatutubong paraan upang mailabas ang kanilang pinakamalalim na emosyon. At ang buong silid ay napuno ng halimuyak na nagpaparamdam sa mga tao na mainit ang kanilang mga mukha at tibok ng puso. Sa ilalim ng pananakop ni Surui. Naramdaman ni Lin Aosyo na pagod na ang kanyang katawan, at paulit-ulit siyang sumugod sa mga ulap, kaya't pansamantala niyang nakalimutan ang madilim na ulap na dala ng pagbaril at pagpatay. Maaaring sinadya ni Surui ang pamamaraang ito para tulungan si Lin Aosyo na makawala sa madilim na mood na iyon. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagpatay kay Xu Chenlong. O dahil gusto niyang tulungan si Lin Aosyo na pagkalmayan ang kanyang kalooban. Bagamat ilang beses na siyang nakipag-away nang magkasunod. Hindi nakakaramdam ng labis na pagod si Surui. Ang bata ay nagiging mas mahusay, at ang katawan ay walang mga palatandaan ng pagkawala ng lakas. Kabanata 1903. Kilalanin si Leng Miran. Sa wakas, sa hingal ng dalawa, ganap na natapos ang labanan. Si Lin Aosyo ay may maraming pawis sa kanyang katawan, at ang kanyang buhok ay basa pa ng pawis, na nagpapakita kung gaano siya kadeboto noon.
Dahil dito, lalo pang naging kaakit-akit ang panganay na pamilyang Miss Lin. Naiintindihan ni Lin Aosho ang mood ni Surui, kaya kahit tapos na ang laban, niyakap pa rin niya si Surui ng mahigpit at ayaw bumitaw. Kahit na ang dalawang tao ay hindi nagsasalita ng isang salita, maaari silang makipag-usap ng buo sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Isang magandang tao ang nasa kanyang mga bisig, at malinaw na nararamdaman ni Surui ang tibok ng puso ng kausap. Mahina niyang sinabi. Mas mabuti ba ito? Ito ay mas mahusay. Mahina ang boses ni Lin Aosho. Nang binaril at pinatay ng chapter ang isang tao, nagkaroon ako ng mga bangungot sa loob ng 3 araw na sunod-sunod. Ang yakap ni Surui ay nagbigay kay Lin Aosho ng sapat na init. Ito ang tanging paraan upang pumunta, at tingnan ito ngayon, ang iyong reaksyon ay mas maganda kaysa sa akin. Ayos lang ako, makakasiguro ka. Talagang ayaw umalis ni Lin Aosho sa yakap ni Surui, ngunit hindi siya makatulog dahil sa pawis sa buong katawan. Kaya sabi niya, "Paligoin mo ako." Nagutos ang Reyna, at likas na gumagalang si Surui sa halip na masunurin, kaya niyakap niya ang kaakit-akit na katawan na ito at pumunta sa banyo. "Tulungan kitang maghugas," hindi sinasadyang sinabi ni Surui. Siya ay tumulong ng higit sa 1 oras. Paglabas niya sa shower ay talagang nanghihina na ang mga binti ni Lin Aosho at hindi na siya makalakad, at ang puting balat sa buong katawan niya ay nagpakita rin ng nakakalasing na pamumula. Sa sobrang lakas ng pisikal at sobrang lamang, talagang nakatulog ng mahimbing si Lin Aosho. Pagkatapos magising, si Lin Aosho ay hindi nagkaroon ng bangungot at nasa mabuting kalooban. Paggunita sa putok kahapon, hindi niya masyadong inisip. Marahil, ito ay may kinalaman sa mahigpit na nerbiyos ni Lin Aosho. Mas malamang, ginamit ni Surui ang kabaliwan kagabi para ganap na matuno ang kanyang madilim na kalooban. Ang bilis ng pagsasaayos ni Lin Aosho ay lampas sa imahinasyon, at natatakot ako na ang insidenteng ito ay hindi magdulot ng anumang psikolohikal na anino sa hinaharap. Mihimbing pa rin ang tulog ni Surui. Tila ba naapektuhan siya ng mga pangyayari kagabi? Marahang hinalikan ni Lin Aosho ang noo ni Surui, pagkatapos ay kinuha ang telepono, gustong tingnan ang oras. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telepono. Matapos basahin ni Lin Aosho ang mensahe, nag-atubili siya saglit, pagkatapos ay binigyan ng matalim na tingin si Surui, pagkatapos ay malumanay na bumangon, handang magpalat. Medyo nag-aatubili siyang umalis sa mga bisig ni Surui, ngunit halatang may mas mahahalagang bagay siya sa oras na ito. Isinuot ni Lin Aosho ang kanyang damit, naglabas sandali, pagkatapos ay lumapit sa gilid ng kama, kinuha ang mobile phone ni Surui, nagsulat ng mensahe dito, at marahang isinara ang pinto at umalis. Hindi niya maaaring hayaang harapin ni Surui ang napakaraming hangin at ulan ng mag-isa, kailangan niyang gumawa ng higit pang mga bagay para mapakinabangan ang kaligtasan ni Surui. "Patawarin mo ako sa pag-alis ko ng walang paalam," mahinang sabi ni Lin Aosho nang magsara ang pinto. Marahil dahil sa sobrang pagod, hindi napansin ni Surui ang pag-alis ni Lin Aosho. Nang magising siya, tanghali na. Si Surui ay likas na iniunat ang kanyang kamay, gustong yakapin si Lin Aosho, ngunit hindi niya magawa. Pagmulat ng kanyang mga mata, napagtanto ni Surui na wala ng magandang babae sa tabi niya, kaya sumigaw siya. "Aosho, Aosho." Wala na rin. Medyo nagulat si Surui. Kamakailan, medyo misteryoso si Lin Aosho, at hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Nahanap niya ang mobile phone at gusto niyang tawagan si Lin Aosho, ngunit nakita niya ang mensahe sa itaas. Mayroon lamang isang simpleng linya ng mga salita, na karaniwang maigsi na estilo ni Lin Aosho, umiling si Surui na may mapait na ngiti. Kahit alam niya kung ano ang gagawin ni Lin Aosho, hindi niya ito mapigilan. Masyadong malakas ang subjective na initiative ng babaeng ito. Labis na nag-aalala si Surui kung malalagay ba sa panganib si Lin Aosho, ngunit muli, ang napakagandang hitsura ni Miss Lin kahapon ay nakadama ng labis na pagkagulat kay Surui. Alam na abala si Lin Aosho sa kanyang sariling mga gawain, hindi masyadong nakialam si Surui, kaya tumayo siya at nagtungo sa tanghalian. Bilang resulta, personal na kumatok si Wanyan Zenggi sa pinto bago siya makalabas. Matapos tanggalin si Xu Chenlong, nawalan ng makapangyarihang katulong ang Pioneer Association. Napaka-relax din ni Wanyan Zenggi kagabi, at ngayon ay napakaganda na niya.
Ano ang sinabi ng Pioneer Society? Nakangiting tanong ni Surui. Tumatawag si Leng Meiran. May itinapon si Wanyan Zengi na ikinagulat ni Surui. Balak mo bang umamin ng pagkatalo? Ito ay naiiba sa kanyang karaniwang estilo. Umiling si Surui at ngumiti. Sabi niya gusto ka daw niyang makita. Sinabi ni Wanyan Zengi, maaari ding malaman ni Leng Meiran na ang pinakabagong serye ng mga pagsasaayos ay hindi ko ginawa. Gusto akong makita ni Leng Meiran, maaari ba itong pista para sa pamilya? Napangiti si Surui ng sarkastikong. Ayokong mawala ng buhay sa pamamagitan ng pagkain. Marahil hindi ito ang Hongmen Banquet. Nakangiting sabi ni Wanyan Zengi, alam niya na ang dahilan kung bakit ginawa ni Leng Meiran ang pagpili na ito ay dahil sa sobrang bugbugin ng Pioneer. Namatay si Xu Chenlong. At si Leng Aoyang ay nahulog din sa kamay ng Yuan Weigang, kung ang kasalukuyang Leng Meiran ay hindi iyuko ang kanyang ulo, kung gayon ang mga follow-up na bagay ay mas matitindi. Lalo na sa internet. Napakalaki ng mga pahayag tungkol sa insidente ng pamamaril. Ngayon, sa kasong ito, wala nang maraming oras si Leng Meiran, kailangan niyang magmadali upang makuha si Surui, kung hindi na siya magkakaroon ng anumang pag-asa na makabalik. Malamang, bad mood na ang dilag na ito, come on. Hindi naman imposibleng magkakilala. Gusto rin ni Surui na lutisin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, kung mapayapang may sama ang Vanguard Association, ito ay higit na mas mabuti kaysa sa isang madugong labanan. Gamit ang pagkakataong ito na magkita, maaari ding tuklasin ni Surui ang katotohanan ng Leng Meiran, P88 mas mahigit. Mukhang tama ang hula ni Leng Meiran, nakapag-book na siya ng kwarto sa malapit na hotel. Sinabi ni Wanyan Zengi. Mahahanap mo siya ng direkta ayon sa numero ng kwartong ito. Nag-book ng kwarto sa malapit na hotel. Bahagyang ngumiti si Surui. Talagang may tiwala ang babaeng ito, hindi ba siya natatakot na ikulong ko siya? I think since she's here, she has to show sincerity, kung hindi, mawawala ng saysay ang ganitong negosasyon, sabi ni Wanyan Zengi. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Nag-isip sandali si Surui, ngunit pagkatapos ay nagsabi, mayroon bang tambangan malapit sa hotel na iyon? Sabi ni Leng Meiran, mag-isa siyang dumating. Pagkatapos magsalita ni Wanyan Zengi, malumanay siyang umiling muli. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi mataas ang kredibilidad ng pangungusap na ito. Siguradong inayos niya ang mga tao sa paligid. Hanggat ito ay normal, gagawin ito ng mga tao, kung hindi, si Leng Mei ay magiging parang tupa sa bibig ng tigre. Nag-aayos ng mga tauhan. Hindi naman nakakatulong, pang-aliw lang sa sarili. Tila hindi pinansin ni Surui ang maliit na pakulo ni Leng Meiran. Sa kanyang opinyon, ito ay pareho pa rin ng pangungusap sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ng mga pagsasabuatan ay mga tigre ng papel. Talagang inaabangan niya ang pagkikita ni Leng Meiran sa pagkakataong ito, at umaasa na ang kabilang partido ay hindi magiging mas mahina kaysa sa naisip niya, hindi iyon masyadong kawili-wili. Alam ni Surui na ang Leng Meiran na ito ay may malakas na boses sa pamilya. At maging ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na lalaki ay maimpluwensyahan niya, katayuan higit sa lahat ng tao. Hanggat ang Leng Meiran ay ibinaba, kung gayon ang Leng Guangfeng ay hindi isang malaking problema. Techmaster Wanyan. Pakisabi kay Leng Meiran at yayain akong magtanghalyan. Ngunit wala pa rin akong laman ang tiyan. Sabi ni Surui, sabay pikit ng kanyang mga mata, isang malamig na kinang ang namumulaklak sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa ilang pagsasabuatan, mas gusto ni Surui ang harap-harapang paghaharap na ito. Hindi ba't mas masaya ang dumiretso? Pagkatapos magpalit ng simpleng sports coat, lumabas si Surui sa Beverly Hotel. Ang sino mang makakakita sa kanya ay ituturing lamang si Surui bilang isang batang lalaki sa kolehiyo. Saan ito mukhang isang malaking tao? Oo, sa kasalukuyang lakas at kapangyarihan ni Surui, sapat na siya para matawag na big guy. Walang kaguluhan sa Beverly Hotel. Ang Yuan Weigang ay gumawa ng napakahusay na trabaho sa pagharap sa mga resulta. Ang pagkamatay ni Xu Chenlong ay tila hindi pa nangyari. At ni isang bakas ng dugo ay naiwan sa rooftop. Para naman sa bangkay ni Xu Chenlong, ipinadala ito sa crematorium ng Yuan Weigang at itinapon ng palihim. Mula noon, wala nang bakas ng Xu Chenlong sa mundong ito. Naglakad si Surui sa kalye ng 1 kilometro at dumating sa hotel na binanggit ni Leng Meiran.
Bagamat medyo malakas ang araw sa tanghali sa Hilaga, hindi naman gaanong init tulad ng panahon ngayon na may nakatagong balak na pumatay. Bago pumasok sa hotel, lumingalingas si Surui ng ilang beses, ngunit wala siyang nakitang sumusunod sa kanya. Hindi kaya talaga hinayaan ni Leng Meiran na may lihim na protektahan siya. Kung talagang mag-isa siyang dumating, hindi ba masyadong delikado? Kung ganito ang kaso, talagang haanga kay Surui ang tapang ng babaeng ito. Gayunpaman, ang dalawang panig ay nasa magkasalungat na panig, at ang posibilidad ng pagkakasundo ay napakaliit maliban kung ang isa ay handang ganap na sumuko sa isa. Naglakad si Surui sa pintuan ng silid at kumatok sa pinto. Nilakad niya ang lahat, sa elevator man o sa corridor, walang sumusunod sa kanya. Pagkatapos kumatok sa pinto, tumayo si Surui sa kabilang bahagi ng pinto. Sa kasong ito, kung ang isang bala ay binaril mula sa silid, hindi ito tatama sa kanya. Si Surui ay nananatiling lihim sa kanyang isipan, kahit na ang posibilidad ng Hongmen Banquet ay hindi masyadong malaki, ngunit kailangan niyang bantayan ito. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Bago dumating ang sinuman, nauna ang amoy, at isang mahinang halimuyak ang dumaan sa siwang ng pinto at sa ilong ni Surui. Ito ay isang napakakaaya-ayang halimuyak. Young Master Su, isang karangalan na imbitahan ka. Pumungad sa pintuan si Leng Meiran at nakangiting sinabi. Si Miss Leng Ji ay nakasuot ng mahabang puting cheongsam ngayon. Kung hindi siya ganap na tiwala sa kanyang figure. Ang mga ordinaryong kababaihan ay bihirang pumili ng ganitong uri ng mga damit na labis na nakakatalo sa sarili. Gayunpaman, ang pagsusuot ng damit na ito sa Leng Meiran ay isang ganap na kakaibang pakiramdam. Kabanata 1904. Sino ang mas aktibo? Naniniwala si Surui na ang cheongsam ni Leng Meiran ay tiyak na hindi binili, ngunit naka-customize, dahil walang natapos na cheongsam na maaaring tumugma sa figure ni Leng Meiran. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni Surui kung ano ang isang totoong devil curve. Sa katunayan, kung ito ay Lin Laosho o Qin Yueran, pareho silang may mahusay na tangkad, at mayroon silang sariling mga katangian. Kung ilalarawan mo ito bilang katawan, dapat itong malamig at kaakit-akit. Ang damit na ito ay nagpapakita ng matinding kurba ni Leng Meiran. Basta normal lang siyang tao, naniniwala ako na sa isang sulyap ay hindi na niya maigalaw ang kanyang mga mata. Gayunpaman, alam ni Surui kung anong posisyon siya ngayon. Kahit malademonyo ang figure ng kabilang partido, hindi siya makakagawa ng anumang pagbabago. Napaka-formal ng pananamit ni Miss Leng. Tiningnan ni Surui si Leng Meiran pataas at pababa, at pagkatapos ay inalis ang kanyang mga mata sa kanyang figure. Sa unang pagkakataon na nakita ng chapter si Young Master Su, syempre kailangan niyang magbihis ng mas formal. Nakangiti pa rin si Leng Meiran, ngunit medyo nagulat siya sa kanyang puso. Alam na alam niya kung gaano nakakamatay ang pananamit nito sa mga lalaki. Bagamat hindi siya nagpakita ng anumang ilaw ng tagsibol. Ito ay magiging mas kaakit-akit. Gayunpaman, pagkatapos makita ang kanyang figure, si Surui, ang kanyang mga mata ay napakalinaw, at hindi man lang siya nagtagal. Dahil dito, medyo nadismaya si Leng Meiran. Napagtanto niya na talagang hindi madaling pakitunguhan si Surui. Ang ganitong uri ng tao na maaaring kontrolin ang kanyang mga pagnanasa ay madalas na hindi magagapi. Susunod, ito ay dapat na isang mahirap na labanan. Gayunpaman, nagkaroon din ng maraming kompetisyon si Leng Meiran dahil dito, at hindi pa siya natatalo sa harap ng isang lalaki. Alam mo kung sino ako ngayon? Tanong ni Surui. Hindi ko alam noon, pero ngayon alam ko na. Ngumiti si Leng Meiran at umiling. Paumanhin, Master Su, masyado akong malay sa sarili ko noon. Leng Meiran ang tindig ay inilagay ng napakababa. Pagkatapos niyang magsalita, gumawa siya ng isang nakakaanyaya na galaw kay Surui. Master Su, mangyaring pumasok at makipag-usap, handa na ang tanghalian. Tumanggo si Surui at saka sumunod sa kwarto. Ito ay isang marangyang suite. Isang hapagkainan ang inilagay sa sala, at ang makintab na silver na lunchbox ay hindi pa nabubuksan. Ang cheongsam ni Leng Meiran ay may matataas na biyak, na nagpapakita ng puti nyebe at mabilog na mga hita habang siya ay naglalakad. Napakatangkad niya, sa mataas na takong. Halos kasing tangkad niya si Surui. Naniniwala ako na hindi mabilang na mga lalaki ang nangangarap na pasanin ang dalawang mahabang paa sa kanilang mga balikat. Gayunpaman, nakita pa rin ni Surui ang maingat na pag-iisip ni Leng Meiran sa ilang aspeto.
Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon, malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Ang pangalawang maliit na pagsubok ng Leng Meiran chapter ay isang kumpletong kabiguan. Maaaring mas malakas ang konsentrasyon ni Su Rui kaysa sa inaakala niya. Master Su, ito ang ilan sa aming mga northern specialty, maaari mong subukan ang mga ito. Matapos makaupo si Su Rui, isa-isang itinaas ni Leng Meiran ang mga pilak na takip na inihayag ang mga exquisite na pagkain sa ibaba. Ang kanyang mga simpleng galaw ng pagkakasandal at pag-abot ay puno ng walang katapusang alindog at estilo. Gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, siya ay likas na kaakit-akit. Hindi man sinasadya ng panganay na pamilyang Miss Leng na manligaw sa mga lalaki tuwing weekdays. Hindi mabilang ang mga taong handang mahulog sa kanyang mga palda na nagpapakita kung gaano kaakit-akit ang taong ito. Gayunpaman, sa oras na ito, sadyang umalis siya. Ipinakita niya ang ilan sa kanyang mga pakinabang, ngunit hindi pa rin nag-react si Su Rui, na naging dahilan ng pagkadismaya ni Leng Meiran. Alam mo, kung ibang lalaki, natatakot ako na ang mga nosebleed ay damaloy ng husto. Gayunpaman, pagkatapos ng isang maliit na pag-urong, mas lumakas ang pagnanais ni Leng Meiran na manalo. Alam niyang napakabigat ng gawain niya ngayon. Upang makamit ang isang tiyak na antas ng pagkakasundo kay Su Rui. Kailangan niyang tabyusin sina Leng Aoyang, Hua Bin at iba pa. Alam ng Diyos kung magiging leon si Su Rui. Sa totoo lang, walang sapat na tiwala si Leng Meiran sa puntong ito. Yang Master Su, kumain ka na. Umupo lang si Leng Meiran, tumayo muli, at personal na nagsilbi ng pagkain sa Su Rui. Ang mesa na ito ay talagang hindi malaki. Si Leng Meiran ay nasa proseso ng paghahain ng mga pinggan. Ang buong arko ay nakalawit sa harap ng mga mata ni Su Rui. Si Su Rui ay bahagyang ngumiti, habang ngumunguya at lumulunok ng dahan-dahan, habang nagtatanong. Maganda ang figure ni Miss Leng, hindi ko alam kung ano ang bust. Matapos marinig ang direktang mga salita ni Su Rui, ang magandang mukha ni Leng Meiran ay naging pula, at isang pakiramdam ng pananabik ang lumitaw sa kanyang puso. Isang dampi ng kagalakan. Hindi kaya naantig si Su Rui sa kanyang anyo at handa nang kumuha ng pain. Kung ganito ang kaso, mas magiging swabe ang mga kilos ngayon ni Leng Meiran. Palagi niyang gusto ang pakiramdam ng pag-akay sa isang lalaki sa pamamagitan ng ilong. Kahit na ang tanong ni Su Rui ay direkta at kahit medyo mapurol, hindi lang ito tinanggihan ni Leng Meiran, bagkus ay tinanggap ito. Gayunpaman, kapag siya ay kampante, hindi niya naisip kung siya ay magiging laro ni Su Rui, mawawala ang kanyang asawa at mawawala ang kanyang hukbo. Kung nakita ng iba ang sadyang pagkamahiyain sa mukha ni Leng Meiran, baka hindi nila maiwasang tumalon dito. Gayunpaman, nang lumingon si Leng Meiran, wala siyang nakitang init sa mga mata ni Su Rui. Napakawalang bahala pa rin niya, kalmado pa rin. Gayunpaman, dahil siya ay may ganoong saloobin, bakit niya tinanong ang pangungusap na ito ng direkta? Nahulog sa malalim na pagdududa si Leng Meiran. Nang makitang huminto ang galaw ng kabilang partido, bahagyang ngumiti si Su Rui. Miss Leng, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. This question, hindi sinagot ni Leng Meiran ang tanong ko. Siya ay tumugon ng positibo, ngunit sinabi. Sa tingin ko, Master Su, malalaman mo balang araw. Isang araw. Sinabi ni Su Rui na may labis na interes. Kailan maghihintay ang araw na iyon? Sa tingin ko hindi rin maganda, depende sa tadhana. Nakaupo lang si Leng Meiran sa stool sa tabi ni Su Rui, mukhang nahihiya na makipag-usap sa pagitan ni Gupan. Tadhana. Umiling si Su Rui at ngumiti. Hindi ako naniniwala sa bagay na ito. Sa tingin ko, mas mabuting magpasilaw sa araw kung pipiliin mo ang ibang araw. Pagkatapos sabihin ni Su Rui, iniunat niya ang isang kamay at ipinulupot ito sa payat na baywang ni Leng Meiran. Ang baywang na ito ay puno ng elasticity at flexibility, ngunit ito ay magaan sa sandaling hinawakan niya ito ng bahagya, nakaramdam ng matinding pagkagulat si Su Rui. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon na siya ng mas malinaw na pag-unawa sa mga salitang, natural na kagandahan. Nang lumapit ang kamay ni Su Rui, bahagyang tumigas ang katawan ni Leng Meiran, ngunit hindi siya gumawa ng anumang aksyong panlaban, ngunit patuloy siyang humawak ng pagkain para kay Su Rui nang hindi nagbabago ang kanyang mukha. Yang Master Su, kumain ka pa. Isa itong pagsubok sa isa't isa.
Sinusubukan ni Surui ang bottom line ni Leng Meiran, at gusto ding malaman ni Leng Meiran ang saloobin ni Surui. Miss Leng, parang hindi mo pinansin. Tinabi ko na ang pagpili ng araw ay mas masama kaysa sa pagtama ng araw. Bahagyang ngumiti si Surui. Hanggat gusto niya, maaari niyang patayin ang malamig na dilag na ito anumang oras. Alam ni Surui na si Leng Meiran ay hindi isang hanggal na babae. Dahil handa niyang hayaan si Surui na gumawa ng inisyatiba hanggang sa puntong ito, kailangan niyang magkaroon ng iba pang kaayusan. Sa makatuwid, ang kamay ni Surui ay nanatili lamang sa baywang ni Leng Meiran, at hindi nilayo na magpatuloy sa pag-slide pataas o pababa. Narinig ni Leng Meiran ang agresibo na tanong ni Surui. Kaya bahagya siyang napangiti. Ibinaling ang kanyang mukha. Inilapit ang kanyang bibig sa tainga ni Surui, at mahinang sinabi, Young Master Su, hanggat maaari mong bitawan si Leng Aoyang, ako aalisin ko na itong Cheongsam sa katawan ko. Ang kanyang mga salita ay mas direkta kaysa kay Surui, at direktang itinuro niya ang layunin. Napakagaling, gusto ko kung gaano ka direktang. Naramdaman ang mainit na hininga mula kay Leng Meiran na tumatama sa kanyang mga tainga, tumawa si Surui at tumango. Kaagad pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang chopstick at bahagyang pinunasan ang kanyang bibig. Young Master Su, handa ka na ba? Tanong ni Leng Meiran, hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon, at hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ni Surui. Miss Leng. Sa tingin ko ikaw ay isang matalinong babae na alam kung paano samantalahin ang iyong sariling mga pakinabang at i-maximize ang iyong mga benepisyo. Nakangiting sabi ni Surui. Nakahawak pa rin ang kamay niya sa baywang ni Leng Meiran. Young Master Su, interesado ka ba sa akin? Tila napilipit ni Leng Meiran ang kanyang baywang nang hindi sinasadya, at malinaw na umabot sa palad ni Surui ang makinis at talbog na dampi. Medyo masyadong proactive ka sa tanong na ito. Ngumiti si Surui at sinabing, gayunpaman, mas masahol pa ito kaysa sa akin. Speaking, he stretched his hand and put it on the crook of Leng Meiran's leg. Sa sandaling nagpuwersa ang dalawang kamay, niyakap si Leng Meiran ng paalang. Hindi inaasahan ng huli na si Surui ay gagawa ng ganoong galaw ng walang babala. Kaya't siya ay nagpakawala ng mahinang sigaw ng hindi mapigilan, inunat ang kanyang kamay ng katutubo, at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Surui. Sa oras na ito, halos kaharap na niya si Surui. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Leng Meiran. Ang wild jump na ito ay halatang hindi dahil sa excitement. Mayroon siyang napakalakas na layunin para sa pulong ngayon. Ngunit iba ang Surui. Sa simula pa lang ay malinaw na ang kanyang mga mata, ngunit ngayon ay bigla niyang ginagawa ang aksyon na ito ay lubos na nalilito kay Leng Meiran. Sa sandaling ito, wala talagang pagnanasa si Leng Meiran. Iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin. Kung talagang gusto siyang hampasin ni Surui, paano siya lalaban? Bago magsimula ang negosasyon na inaasahan ni Leng Meiran, ang napakaproaktibong pagkilos ni Surui ay nakagambala sa plano. Niyakap ni Surui si Leng Meiran at naglakad papunta sa kama. Ang kanyang kanang kamay ay nakadikit sa balat ng hita ng isa, at ang kahangahangang pagkalastiko ay napalitan ng tumataas na init. Tiraway ang konsentrasyon ni Surui ay sapat na malakas, ngunit ang ganitong uri ng pagpindot ay nagpaparamdam pa rin sa kanya ng nag-aalab na pakiramdam sa kaibuturan ng kanyang puso. Young Master Su, kung gagawin natin ito, magiging masyadong mabilis ba ang pag-unlad? Inayos ni Leng Meiran ang kanyang paghinga at nagtanong. Kaya lang nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang arko ng kanyang dibdib ay patuloy na tumataas at bumaba, na puno ng walang katapusang tukso. Ngayon ay napakalinaw na ni Leng Meiran. Naimbestigahan na niya ang pagkakakilanlan ni Surui sa katunayan. Napakasimpleng gawin ito, sabihin ang pangalan ng Surui, at magtanong sa mga kaibigan mula sa buong bansa. Nagtanong sila, at hindi nagtagal ay dumating ang balita. Sa oras na ito, nahulog si Leng Meiran sa matinding pagkabigla. Lumalabas na si Surui ay hindi lamang pamangkin ng pamilya Rui sa maliit na nayon sa bundok, kundi pati na rin ang pinakamatandang young master ng pamilya Su sa kabisera. Bagamat siya ang iligal na anak ni Master Su, na may ganoong pagkakakilanlan, ang pagtawag sa kanya ng young Master Su ay hindi isang problema. Gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Pinukaw niya ang sitwasyon sa kabisera, na naging sanhi ng pagyuko ng mga ulo ng mga pangunahing pamilya.
Sa gayong kakayahan at pagkakakilanlan, sino ang tatanggi na tanggapin ito? Sa wakas ay nalaman ni Leng Mira na siya ay sumipa ng isang bakal na plato, hindi, ito ay isang bakal na plato. Halos imposibleng maging mahirap kay Surui. Kaya naman, inihanda ni Leng Mira ang pagpupulong na ito. Gayunpaman, nang iniisip ito ni Miss Leng, direktang inihagis siya ng braso ni Surui sa malambot na malaking kama. Kabanata 1905. Magbayad pagkatapos ng inspeksyon. Ang hakbang na ito ay lumampas sa inaasahan ni Leng Miran. Isang mahinang sigaw ang kanyang pinakawalan at bumagsak sa kama. Naihagis ang laylayan ng kanyang chongsam, nakitang-kita ang kanyang mahahabang snow white legs at masikip na itim na leggings. Pagamat ang mga short na ito ay hindi magpapawala kay Leng Miren, ipinapakita pa rin nila ang kanyang malademonyong kurba ng walang reserbasyon. Isang malaking kama na may isang magandang babae na may matinding figure sa kama, natatakot ako na maraming mga lalaki ang hindi makontrol ito sa oras na ito. Gayunpaman, hindi na kumilos si Surui. Umupo siya sa tabi ng kama na may ngiti, at sinabing, hindi ko akalain na si Miss Leng ay may ganoong kalakas na figure, ngunit sa loob ang mga damit ay napaka-konserbatibo. Nagmamadaling umupo si Leng Miran at hinimas ang laylayan ng chongsam. Ang kanyang dalawang mahahabang binti ay nagkapatong, at kusa siyang naglagay ng kalmado at nakaka-relax na hitsura. Ano, Su Xiao? Nakatadhana ba ang aking hitsura na kailangan kong magsuot ng sexing damit na panloob sa loob? Namumula ang mukha niya, at hindi niya alam kung dahil ba sa husay niya sa pag-arte, o nabigla siya sa sitwasyon ngayon. Si Shu Chenlong ang ipinadala mo, tama ba? Agad na iniba ni Surui ang usapan at nagtanong. Ang mga taong Ming ay hindi nagsasalita ng lihim. Inamin ni Leng Mira na hindi siya komportable sa ritmo ni Surui. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, tinanggal din niya ang kanyang mataas na takong. Ang bawat galaw ay tila dinisenyo, at isang malakas na pakiramdam ng kagandahan ang lumalabas mula dito. Pagkatapos mailagay ang sapatos sa kama, patuloy na nagsasapawan ang mga paa ni Leng Miran. Hindi ko na lang siya makontak. Namatay siya. Oo, direktang sabi ni Surui. Patay. Bagamat inaasahan na ni Leng Miran ang sagot na ito, nabigla pa rin siya nang marinig niya ang balita ng pagkamatay na direktang sinabi mula sa bibig ni Surui. Tutal, nakita mismo ni Leng Miran na si Mr. Chenlong ay maaaring magdulot ng malakas na pagsabog ng gas kapag ikinawin niya ang kanyang kamay. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Habang gulat na gulat, tinanong niya, paano siya namatay? Hindi kaagad nakasagot si Surui, ngunit tinitigan si Leng Miran ng mapaglaro at sinabing, Miss Leng, alam mo ba na talagang kaakit-akit ang iyong hitsura? Hindi napagtanto ni Leng Miran ang kabalintunaan sa mga salita ni Surui. Tinunod niya ang mga salita ni Surui. Pagtingin ko, nalaman kong patuloy na tumataas at bumababa ang arko sa dibdib ko dahil sa kakapusa ng hininga kanina. Ito ay tiyak na isang nakamamatay na tukso para sa mga ordinaryong lalaki. At si Leng Miran ay nagsusuot ng manipis at walang tahi na damit na panloob sa chongsam ngayon. At hindi ito magbibigay sa mga tao ng ganoong uri ng bakal na singsing. At ang pakiramdam ng sponge pad, kaya ang sangkap ng kagandahan ay mas malakas. Tinadya ito ni Leng Miran, ngunit maaaring manatiling kalmado si Surui para dito, at magbiro patungkol dito, na medyo hindi kapanipaniwala. Mula sa pagpasok niya sa pinto hanggang sa kasalukuyan, si Leng Miran ay lalong naging hindi sigurado sa routine ni Surui. Tila ba ang bawat galaw ng kalaban ay wala sa daan. Bagamat tumingin siya sa kanyang dibdib sa oras na ito, walang pagnanasa sa kanyang mga mata, at wala man lang siyang makitang bakas ng init. Pakiramdam ni Leng Miran ay lubusang dehado siya. Inabot niya ang kanyang kamay, at pagkatapos ay tinakpan ang kanyang dibdib. Bagamat nakasuot pa rin siya ng damit, naramdaman ni Leng Miran na ang mga mata ni Surui ay tila kayang tumago sa kanyang chongsam at makita ito ng direkta. Bagamat isa itong ilusyon. Walang alinlangan itong nagpapakita ng talas ng mga mata ni Surui. Si Leng Miran ay laging mukhang mataas kapag weekdays. Sa karamihan ng mga kaso. Pinangungunahan niya ang mga lalaki sa pamamagitan ng ilong. Naranasan mo na ba ang ganitong pakiramdam? Yang Master Su, hindi mo sinabi sa akin kung paano namatay si Ji Chenlong. Inayos ni Leng Miran ang kanyang paghinga at muling nagtanong.
Ngunit sa sandaling ito, hindi niya namalaya na ang paraan ng pagprotekta niya sa kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay ay nagpapakita ng hangin ng pagtanggi. Ito ay lubos na pukawin ang pagnanais ng mga tao na manakop. Nako, iyong lalaking iyon, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali. Bahagyang ngumiti si Tsurugi. Pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali. Hindi makapaniwala si Leng Meiran sa kanyang sariling mga pandinig, talagang magbibigay ng ganoong pahayag si Tsurugi. Oo. Noong mga oras na iyon ay galit na galit siya sa akin. At nakaramdam siya ng hiya na wala siyang mukha para ipagpatuloy ang pamumuhay sa mundo, kaya siya tumalon siya kaagad. Ibinuka ni Tsurugi ang kanyang mga kamay, ganito ang nangyari. Si Leng Meiran ay malapit nang matigilan sa kawalang hiyaan ni Tsurugi. Maaari bang maging mas madyugo ang mga bagay? Si Xu Qianlong, napakayabang tao, talagang magpapakamatay ba si Tsurugi sa ilang salita? Paano ito posible? Hindi naniniwala si Leng Meiran sa pahayag na ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, sinabi ni Tsurugi, ano ang maaari niyang gawin? Ngayon, ang tanging makakasigurado ay patay na talaga si Xu Qianlong. Naniniwala si Leng Meiran na sa loob ng Yuan Wei Gang, imposible para sa isang tao na mas malakas kaysa kay Xu Qianlong sa mga tuntunin ng mga kasanayan. So, sino ang pumatay sa kanya? Baka si Tsurugi. Pwede ba? Ganoon ba talaga kalakas ang binatang ito? Pagkamat alam ni Leng Meiran na napakalakas ni Tsurugi, ayaw niyang maniwala na kaya niyang talunin si Xu Qianlong. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga dahil ang nakaligtas ay ang panghuling ang nagwagi. Iniisip ni Leng Meiran na wala siyang puhunan para makipagkompetensya sa Tsurugi ngayon. May gusto ka pa bang sabihin? Tanong ni Tsurugi na may bahagyang ngiti. Yang Master Su, maaari mo bang pabayaan ang aking pangalawang kapatid na si Leng Aoyang? Huminga ng malalim si Leng Meiran at muling ginawa ang kahilingang ito. Ano sa tingin mo? Hindi direktang sumagot si Tsurugi, ngunit sinipa ang bola pabalik kay Leng Meiran. Handa akong magbayad ng anumang presyo para dito, sabi ni Leng Meiran. Nang sabihin niya ito, ibinaba niya ang kamay na nakaharang sa kanyang dibdib, at itinaas pa ang kanyang dibdib ng walang malay, bahagyang nanginig ang buong arko. Any price, kasama ang katawan mo. Ang mga mata ni Tsurugi ay puno ng mapaglaro. Sa totoo lang, ito na ang huling kapital ko. Walang magawang umiling si Leng Meiran. Gayunpaman, kapag ginagawa niya ang ganitong uri ng aksyon, naglabas pa rin siya ng hindi maipaliwanag na pagkahumaling, na tila medyo nakakaawa, ngunit may pakiramdam ng pang-aakit sa awa na ito. Si Leng Meiran ay talagang isang personal na kahanga-hanga, ang kaunting sadyang paggawa nito ay maaaring magpakita ng isang makapangyarihang alindog. Ang iyong katawan ang iyong huling kapital. Bahagyang ngumiti si Tsurugi. Kung gayon, kailangan kong makita kung ano ang iyong kapital, unang suriin ang mga kalakal, at pagkatapos ay magbayad. Ang kanyang mga mata ay makapangyarihan at agresibo, humampas sa sukdulan ni Leng Meiran, na naging dahilan upang medyo nanigas ang katawan ng huli. Inspection muna, bayaran mamaya. Ang mga salita ni Tsurugi ay walang alinlangan na ganap na inilantad ang kanyang layunin kay Leng Meiran. Gayunpaman, ito ba talaga ang kanyang layunin? Narinig ni Leng Meiran na sinabi ito ni Tsurugi, at nalaman niyang hindi masyadong mahirap magbukas ng puwang mula kay Tsurugi. Yang Master Su, sa tingin ko may pag-uusapan tayo tungkol sa bagay na ito, sinabi ni Leng Meiran. Kung gusto mong pumili ng tagapagsalita sa Hilaga, sa tingin ko ay mas magaling si Pioneer kaysa kay Yuan Wei. Mas nararapat na tumulong. Matapos mapagtanto ni Leng Meiran na maaaring may relasyon sa kanya si Tsurugi. Agad niyang iniba ang usapan, hindi man lang binanggit si Leng Aoyang, ngunit direktang sinabing oras na para sa Pioneer Club at tagapagsalita ni Tsurugi. Ang ambisyosa talaga nitong babaeng ito. Ang proseso ng negosasyong ito ay talagang isang matinding labanan ng talino. Kung gusto ni Leng Meiran na kumpletuhin ang counter-attack, kailangan niyang kumuha ng slanted sword. Pagkatapos magsalita, pinago ni Leng Meiran ang kanyang posisyon sa pag-upo at umupo sa tabi ni Tsurugi. Ngunit ang kanyang mga hita ay hindi dumampi sa mga binti ni Tsurugi, ang distansya sa pagitan ng mga ito ay ilang sentimetro lamang. Ito ay isang hindi tiyak na distansya. Siyempre, ito rin ang layo ng pagsubok.
Sa iisang kwarto ay nandoon lahat ng mga gwapong lalaki at magagandang babae, kaya natural lang na may sunog at tuyong kahoy na maaaring mangyari. Ngunit sa kasamaang palad, pareho silang may sariling isip sa oras na ito, at hindi kailanman gustong igulong ni Surui ang mga shit ng may layunin. Ang matuwid na si Su Xiaoxiu ay palaging tumatanggi na makitungo sa laman. Ngayon, hindi mo ba iniisip na masyadong maaga para pag-usapan ito? Bahagyang ngumiti si Surui. Hindi ganoon kadali ang maging tagapagsalita ko. Alam ni Surui na nang sabihin ito ni Leng Meiran. Ito ay batay sa dalawang posibilidad. Ang isa ay upang subukan ng Surui, gaano kalaki ang layunin ng pagsubok sa Surui, kung gusto niyang kontrolin ang buong hilaga. Ang isa ay totoong pagsuko. Matapos malaman ni Leng Meiran ang tunay na pagkakakilanlan ni Surui. Malaki ang posibilidad na hihinto siya sa pakikipag-away sa kabilang partido at gamitin ang pamamaraang ito upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Gayunpaman, anuman ang mangyari, si Surui ay nasa aktibong panig. Alam din ni Leng Meiran na mahirap para sa kanya na magkusa. Hindi ko inaasahan na ang usapin ng Feng Shui Treasures ay magiging sanhi ng napakalawak na dragon. Na naging dahilan upang medyo nawala ng fighting spirit ang panganay na pamilya ni Miss Leng. Gayunpaman, kahit na, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang pagtutol, bago kumilos ang kanyang ama. Siya, ang anak na babae, ay kailangang gumawa ng higit pa upang bigyang puwang ang susunod na malaking hakbang ng kanyang ama. Yang Master Su, mas bagay ako kay Wanyan Zhengyong. Sinabi ni Leng Meiran, ang kanyang malalaking mata ay kumikislap. Magiging mas masunurin ako kaysa sa kanya. Masunurin. Nang marinig ang adjective na ito, tumawa si Surui. Kailangan kong sabihin, ang dalawang salitang ito ay lumalabas sa bibig ng isang magandang babae na tulad mo, na talagang nakamamatay. Tumawa si Surui. Yang Master Su, mangyaring pag-isipan itong mabuti. Sabi ni Leng Meiran. Tumingin si Surui sa mahaba at kaakit-akit na mga mata ng kabilang partido, at huminto ng higit sa 10 segundo, ngunit hindi nagsalita. May pagsisiyasat sa hitsura na ito. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Leng Meiran, ngunit anuman ang iniisip ng kabilang partido, hindi siya makatakas sa palad ni Surui. Yang Master Su, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Bahagyang itinaas ni Leng Meiran ang kanyang balakang at iniyuko ang kanyang katawan. Ang pagkilos na ito ay ginawa siyang pambabae. Tulad ng sinabi ko, gusto kong suriin muna ang mga kalakal at magbayad sa ibang pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Surui, iniunat ang kanyang kamay, at bahagyang tinapik ang baywang ni Leng Meiran. Sa tingin ko, sigurado kang naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Naniniwala ako na hindi ka bibigwi ng kalidad ng mga produkto. Master Su. Pagkasabi ni Leng Meiran, tumayo siya, bahagyang nakataas ang gilid ng labi niya, at kinalas niya ito. May bote ng kabanata sa Cheongsam.